Mapagyamang buhay po mga kamundo, saan man pong dako o lupalop ng daigdig na roon ng bawat isa, ang mundo at karunungan po ay malugod na naghahangad, na naway ang lahat ay nakapamuhay na mapayapa, ligtas at maunlad. Ngayon naman po ay babahagi ng mundo at karunungan ang mga maswerte o kaya-ayang mga petsa para sa pagbubukas o pagsisimula ng negosyo ngayong 2024 Year of the Metal Dragon. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan po ng buo upang detalyado nyo maunawaan ang paksang hinimay na inilalahad ng mundo at karunungan. Ngunit bago po natin simulan, sabay-sabay po muna nating pasalamatan at pasinayaan ang walang hanggang pag-ibig ng dakilang may likha na patuloy sa pagpatnubay at pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula po mga kamundo, akin pong lilinawin na ang mga petsang ibabahagi ng mundo at karunungan ay para sa mga nakakarami ngunit hindi para sa lahat, sapagkat may mga birth year sign na kontra o hindi akmang enerhiya sa mga petsang ilalahad ng mundo at karunungan, maging ang direksyon na kailangan iwasan kung kayo ay magbubukas ng negosyo. At ina pong simulan. Para po sa buwan ng Enero o January 2024, ang January 3 ay pabor sa nakakarami na mag-start o magbukas ng negosyo, maliban na lamang sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Monkey. Sila ay mga taong pinanganak noong taong 1968, 1980, 1956, 1944, 1992 at 2004, habang pinaiiwas naman ang mga tao magbubukas ng negosyo sa ganitong araw sa harap o mga negosyong itatayo na wag iharap pa north o hilaga. Ang January 12 din po ay maswerte sa pagbubukas ng negosyo, ngunit pinaiiwas sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Snake. Sila naman po ang mga taong pinanganak noong taong 1977, 1965, 1953, 1989, 2001. At pinaiiwas po sila na iharap ang negosyo. Pinaiiwas naman po ang mga taong magtatayo ng negosyo sa ganitong araw na wag iharap ang kanilang negosyo sa gawing kanluran. Ang January 15 din naman po ay pabor para sa nakakarami, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Monkey. Ang sino man magtatayo ng negosyo sa ganitong petsa, sikapin nyo na ang inyong negosyo ay hindi naharap sa hilaga o north. Ang January 16 din naman po ay maswerteng petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Rooster. Sila ay mga taong pinanganak noong 1981, 1993, 1969, 1957 at 1945. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan sa mga taong magtatayo ng negosyo ay west o kanluran sa ganitong petsa. Ang January 21 din po ay maswerteng petsa, ngunit pinaiiwas po sa pagtatayo ng negosyo ang mga taong pinanganak under the birth year sign of Tiger. Sila ay mga taong pinanganak noong 1986, 1974, 1962, 1950 at 1938, maging ang 1998. At ang mga tao magtatayo ng negosyo sa January 21, kailangan hindi maharap sa timog o south. Sa January 24 din po ay maganda, ngunit pinaiiwas sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Snake. At yung magtatayo kayo ng ganitong petsa, kailangan hindi kayo haharap sa west o kanluran. Ang January 27 din naman po ay maganda rin, ngunit pinaiiwas sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Monkey para sa ganitong petsa sa pagtatayo ng negosyo. At ang sino man magtatayo ng negosyo, kailangan iwasan ang gawing pagharap sa kanluran o north. Ang January 28 din po ay kaaya-aya, ngunit pinaiiwas sa pagtayo ng negosyo ang mga taong pinanganak under the birth year sign of Rooster, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay kanluran o west. Ngayon po alam nyo na, ito po ay buwan ng Enero. Ngayon naman po aking ibabahagi sa inyo ang maswerteng petsa para sa buwan ng Pebrero. February 2, magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo para sa nakakarami, ngunit hindi para sa mga Tigerian o pinanganak under the birth year sign of Tiger. Kung magtatayo kayo ng negosyo by February 2, sikapin nyo na hindi haharap sa timog o south.
Habang andyan ang February 5 naman po ay maganda rin, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, at wag iharap sa kanluran kung magtatayo kayo ng negosyo by February 5. February 6 din naman ay maganda, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of horse, at sikapin na hindi natapat o naharap ang inyong negosyo sa south. Ang February 9 din naman po ay maganda, ngunit hindi rin pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster. Maging ang February 21, hindi rin pabor sa rooster. Kung kaya naman, pinaiiwas sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster na magtayo ng negosyo sa mga petsang February 9 at February 21. At kung magtatayo man kayo ng negosyo by February 9 and February 21, kailangan hindi maharap sa kanluran, sapagkat yun ay evil direction. Ang February 24 din naman po ay maganda, ngunit hindi pabor para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of rat. Ang mga taong pinanganak under the birth year sign of rat, sila yung mga taong pinanganak under the birth years of 1984, 1972, 1960, at 1948 maging 1996. At kung kayo po ay magtatayo ng negosyo by February 24, sikapin na hindi po naharap sa north o hilaga. Para naman po sa buwan ng March, narito po ang mga maswerteng petsa sa pagbubukas ng negosyo. Ang March 1 po ay maganda sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of horse. At kung kayo po ay magtatayo ng negosyo sa March 1, kailangan hindi naharap ang inyong negosyo sa south. Ang February 6 naman po ay maganda, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of pig. Ang mga taong pinanganak under the birth year sign of pig, sila yung mga taong pinanganak noong taong 1983, 1971, 1959, 1995 at 2007. Tandaan nyo po ito mga kamundo, kung magtatayo kayo ng negosyo by March 6, kailangan ang negosyo nyo ay hindi naharap sa east. Hindi po lahat ng east ay maganda. Para po sa March 12, maganda rin po ang petsang ito para sa pagtatayo o pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi naman pabor para sa mga tao pinanganak under the birth year sign of snake. At ang direksyon na kailangan iwasang iharapan o ay west. Ang March 18 din po ay maswerte. Maswerteng petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of pig. At ganun din po ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Ang March 23 din po ay maganda, ngunit pinaiiwas sa mga taong under the birth year sign of dragon sa ganitong kapanahunan. Ang mga taong pinanganak under the birth year sign of dragon ay 1988, 1976, 1964, 2000, 1952 at 1940. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan sa paghaharap ng tindahan ay north. Ang March 24 din po ay maswerte sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi akmang panahon para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, at ang direksyon na kailangan iwasan ay west o kanluran. Ang March 28 naman po ay pabor para sa nakakarami, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west. Ang March 30 din po ay maganda, ngunit hindi kaaya-ayang petsa para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of pig. Abang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay east. Para naman po sa buwan ng Abril o April 2024, ang April 8 ay magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo para sa nakakarami. Ngunit hindi po akmang panahon para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey. At ang direksyon naman na kailangan iwasan ay north. Ang February 12 naman po, February 20 at February 24 ay ay magagandang petsa para sa lahat, ngunit hindi pwede para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat, monkey, rat and monkey. Ang April 12, 20 and 24. Ang rat and monkey sa mga ganitong petsa ay hindi pwedeng magbukas ng negosyo at pinaiiwas sila sa mga direksyong north.
Ang mga tao magbubukas ng ganitong petsa ay pinaiiwas maiharap ang negosyo nila sa North. Ang April 30 naman po ay maswerteng petsa, ngunit hindi maswerte para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Horse. Ang mga taong pinanganak under the birth year sign of Horse ay 1990, 1978, 1966 at 1954 maging 1942 at 2002. At ang mga taong magbubukas ng negosyo sa ganitong kapanahunan o ganitong petsa ay pinaiiwas iharap ang negosyo nila sa South. Iwas po ha, lahat ng mga direksyon aking babanggitin ay kailangan iwasan sa mga taong nais magbukas ng negosyo. Para po naman po sa buwan ng Mayo o May. May 2. Ang May 2 po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga tao pinanganak under the birth year sign of Monkey. At ang direksyon na kailangan iwasan ay North. Ang May 9 naman po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Rabbit. Sino ang mga taong pinanganak under the birth year sign of Rabbit? 1987, 1963, 1975, 1999, at 1951. At ang direksyon na kailangan iwasan ay East. Ganon din po sa May 13. Ang May 13 po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Goat, Sheep, or Ram. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay East. Sino mga taong pinanganak under the birth sign of Goat? 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, at 2003. Ang May 15 din po ay kaaya-ayang petsa para sa pagbubukas ng negosyo. Ngunit hindi naman po kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Rooster. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay West. Ang May 18 ay pabor para sa nakakarami, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Rat. At ang direksyon na kailangan iwasan ay North. Ang May 21 po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga tao pinanganak under the birth year sign of Rabbit. At ang direksyon na kailangan iwasan kung magtatapat ng negosyo ay East. Ang May 25 din po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Goat. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan kapag nagtatayo ng negosyo, huwag iharap sa East by 2024. Ang May 27 naman po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of Rooster. At ang direksyon na kailangan iwasan ay West. Para naman po sa buwan ng Hunyo o June, ang June 1 po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Tiger. At ang direksyon na kailangan iwasan ay South. June 2. Maganda rin, ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Rabbit. At ang direksyon na kailangan iwasan kung magtatayo ng negosyo, huwag iharap sa East. June 12, ang maganda rin ang magandang pagkakataon ito para sa nakakarami, ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Ox. Sino ang mga taong pinanganak under the birth year sign of Ox? Sila ang mga taong under the birth years of 1985, 1973, 1971, 1949 at 1985, 1997. Yan. At ang direksyon naman na kailangan iwasan ay West. Ang June 13 naman po ay mainam para sa lahat, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Tiger. At ang direksyon na kailangan iwasan harapan ay South kung magbubukas ang negosyo. Ang June 18 po ay maganda rin, ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Goat, Sheep, or Ram. At ang direksyon na kailangan iwasang tapatan o harapan ay East. Ang June 19 naman po ay maganda rin, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Monkey. At ang direksyon na kailangan iwasan ay North. Ang June 24 din po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of Ox. At kung magtatayo kayong negosyo, huwag iharap sa West.
Ang June 25 din po ay magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo para sa nakakarami, ngunit para sa mga Year of the Tiger, hindi ito kaaya-ayang petsa at ang direksyon na kailangan iwasang harapan ay south. Para naman po sa buwan ng July 1, ang pabor po sa nakakarami ngunit hindi pabor para sa Year of the Monkey at ang kailangang iwasang direksyon ay north. July 8, magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo ngunit hindi para sa mga rabbit. Iwasan nga lamang na ang negosyong itatayo ay naharap sa east. July 10. Ang July 10 po ay magandang petsa para sa pagtatayo o pagsisimulang ng negosyo ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake. Iwasan nga lamang ang maharap sa bandang north. July 14. Ang July 14 po ay maganda rin ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang pinaiiwas naman na iharap ang negosyo sa bandang kanluran. Ang July 16 po ay maganda rin ngunit hindi pabor o hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of pig. At kung magtatayo ng negosyo sa ganitong petsa, sikapin na hindi naharap sa east. Ang July 19 po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-ayang petsa para sa mga tao pinanganak under the birth year sign of tiger, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay south. Ang July 20 rin po ay maganda ngunit hindi kaaya-aya para sa mga tao pinanganak under the birth sign of rabbit at iwasan ang maharap sa bandang silangan o east. July 25 po ay maganda rin ngunit kailangan iwasan ng mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey at ang direksyon naman na kailangan iwasan ay north. Ang July 26 din po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west. August, para sa buwan ng August, ang August 1 po ay maganda ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rabbit, At ang direksyon naman na kailangan iwasan iharap ay east. Ang August 3 naman po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west o kanluran. Ang August 6 naman po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay north. Ang August 7 po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west o kanluran. Ang August 20 ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dog. Sino yung mga taong pinanganak under the birth year sign of dog? 1994, 1982, 1970, 1958 at 1946, maging ang 2006. At ang direksyon na kailangan pong iwasan ay south. August 21. Ang August 21 po ay maswerte ngunit hindi maswerte para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of pig. At ang direksyon na kailangan ingatan o iwasan ay east o silangan. Ang August 31 din po ay maganda ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster o west. Alright mga kamundo, para man po sa buwan ng September 1. Ang September 1 ay maganda po ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dog, habang ang direksyon na kailangan iwasan o huwag iharap ang negosyo ay south. September 10. Kung kayo po ay pinanganak nung under the birth year sign of goat, hindi po ito kaaya-aya sa inyo, habang sa nakakarami naman ang September 10 ay maganda para sa pagbubukas ng negosyo at ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Para naman po sa September 13 at September 14, bawal po ito para sa mga tayo pinanganak under the birth year sign of dog o pig o hindi kaaya-aya para sa inyo na magbukas ang negosyo sa ganitong mga petsa. Habang sa September 13, iwasan pong maharap sa south ang negosyo at sa September 14, iwasang maharap sa east ang negosyo. September 20,
Ang September 20 po ay maganda sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay west. September 22. Ang September 22 po ay maganda at hindi kaaya-aya, pero hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of goat, sheep, or ram, at ang direksyon na kailangan iwasan o huwag iharap ang negosyong itatayo o bubuksan sa silangan. September 26. Ang September 26 po ay magandang petsa rin para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit sikapin natin na iwasan muna ng mga taong pinanganak under the birth sign of pig ang September 26 sa pagtatayo ng negosyo, habang ang direksyon na kailangan ingatan o iwasan ay east. October, para sa buwan ng October. Ang October 1 po ay magandang petsa para sa pagpapatayo ng negosyo o pagsisimula ng negosyo maging sa grand opening. Ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dragon. Iwasan nga lamang po natin kung magtatayo tayo ng negosyo sa October 1, kailangan iharap ang negosyo sa bandang north. October 2. Ang October 2 po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay west. October 9. Ang October 9 po ay magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat, at ang direksyon na kailangan iwasan ay north. October 11. October 11 po ay magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of tiger. Ang direksyon na kailangan iwasan ay south. Habang sa October 15 naman po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of horse, at ang direksyon na kailangan iwasan o kung magtatayo ng negosyo ay huwag iharap sa south. October 21, maswerteng petsa po para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of rat, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay north. October 23, magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of tiger, habang pinaiiwas naman kayo sa direksyon ng south. Ibig sabihin ng pinaiiwas po, ang negosyong itatayo natin, huwag iharap sa ganong direksyon. Okay? Para naman po sa buwan ng November, November 2, maswerteng petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of rat, at ang direksyon na kailangan nating bantayan o iwasan ay north. Para po sa November 10, magandang petsa rin po sa nakakarami, ngunit hindi po para sa Year of the Monkey, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay north. Para naman po sa November 14 at November 22, magandang petsa po ito para sa nakakarami, ngunit hindi para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat and monkey, at iwasang direksyon ang north. Para naman po sa November 23, ang November 23 po ay magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang pinaiiwas naman kayo sa direksyong west. Pag sinabi ko pong pinaiiwas kayo, ibig sabihin po, wag po nating iharap ang negosyong ating itatayo. Sa November 26 din po ay maganda, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat. Habang kung kayo itatayo nyo negosyo, iwasan nyo pong maharap ang negosyo nyo sa direksyon ng north. Habang ang November 29 naman po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong year of the rabbit, at ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Ang ibig pong sabihin nito mga kamundo, November 29 ay magandang bilang. Para sa panghuli po, December 2, ang December 2 po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of horse, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay south. December 4, napakagandang petsa po nito para sa ipitan po ng taon. Para po sa December 4, maganda po para sa nakakarami, ngunit hindi po maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan kung magtatayo tayo ng negosyo ay huwag iharap sa north. December 15. Ang December 15 po ay napakagandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya
o pagsisimula ng negosyo, ngunit hindi po kaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of goat. At ang petsang ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Sa December 16 naman po, maganda rin ang petsa na ito, ngunit pinaiiwas po mga taong pinanganak noong under the birth year sign of monkey maging sa December 28. Hindi po kaaya-aya para sa mga monkey. Excuse me po. At ang direksyon na kailangan iwasan ay north. Okay, mga kamundo. Yan. December 28, no? Mga kamundo, ibinabahagi po ng mundo at karunungan ang mga gabay na ito alinsunod sa kinahahanayang sinyales at galaw ng araw, ng mga bituin at ng mga buwan. Nais pong ibabatid ng mundo at karunungan na ang mga petsang naibahagi ay akma po sa darating na taong 2024. Totoo po talaga ito mga kamundo kasi mula po ito sa sinaunang gabay na lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano. Huwag nga lamang pong subukin ang pagkakataon ang pandaigdigang kalakalan o merkado ng mga pangyayaring hindi kaya-aya gaya ng kinasasadlakang sitwasyon nating lahat noong mga nakaraang taon na may kaugnayan sa pandemya. Ngayong 2024 po, ang mundo at karunungan po ay buong pusong nagdarasal na naway maitawid natin ang taong 2024, Year of the Golden Metal Dragon, na may kapayapaan, kaginhawaan at kaunlaran. Naway hindi na lumawig pa ang kaguluhang nagaganap sa ibang bansa at naway makamtan ng lahat ang sandaigdigang kapayapaan. Mga kamundo, ang aking po mga ibinahagi ay gabay po lamang. Sa makatwid po, tanging Diyos po lamang ang siya makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay na ating tatahakin o tinatahak alinsunod sa hinulman nating kapalaran. Bago po magwakas ang pagbabahagi ang mundo at karunungan, ay maigiiwan po ng mga katagang, mamuhay po tayo araw-araw ng hindi namumuhi o namumuhi kanino man at sikaping wag magbahala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Bagkus laging pagkakatandaan na ang Diyos ay buhay na sa anumang aspeto ng pagkakataon, kung buo ang ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya, Kanyang ipagkakalob ang mga bagay na akma sa ating pangangailangan bago pa man natin ito hilingin. Ito po ang mundo at karunungan na laging nagsasabing, mahal ko po kayo. Maraming salamat po.